Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 161 hanggang 170. Kabanata 161, ipinadala ka sa iyong paglalakbay sa lungguhit isa. Anong ginagawa mo? Bagamat nabugbog si Atlas Leopold, malinaw pa rin ang kanyang isip. Nang makitang itinaas ni Julius Reed ang mesa, agad na bumalot sa loob niya ang takot. Sinasabi ko sa iyo, sapat na ang sinabi mo sa akin, ngunit kailan pa ako nakinig? Nakangiting sabi ni Julius Reed, alam mo, walang kabuluhan ang ginagawa mo. Kapag naisipan ko ang isang bagay, hindi ako nakikinig sa iba, dahil walang makakapidyo sa gusto kong gawin. Basag. Sa ilalim ng gulat na titig ng lahat, binasag ni Julius Reed ang mesa sa binti ni Atlas Leopold. Sinabayan ng isang nakakadurog na sigaw, tuluyang nahimatay si Atlas Leopold. Tuluyan nang nabasag ang mga buto sa isang binti niya. Nakaramdam ng lamig ang mga taong naruroon sa kanilang mga gulugad. Dati, tumatama lang. Ang paghampas kay Atlas Leopold, na dumanas lamang ng mababaw na pinsala, ay gagaling sa paglipas ng panahon. Ngunit ngayon ito ay para sa tunay na. Nasugatan ang mga litid at buto, at higit pa, sa gayong kalupitan. Maaaring sabihin ng isa, kung ang pagbisita sa ospital ay naantala kahit na bahagya, maaaring naputulan si Atlas Leopold. Ngunit nang magkamalay na sila, bakas sa mga mukha nila ang pananabik. Dahil sa isang matinding insidente, magkakaroon pa kaya ng isip ang Leopold family na ituloy sila. Mabibilang pa nga bang isyo ang ilang sampal ngayon? Malinaw na nabali ang binti ni Atlas Leopold sa harap ng lahat. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay record ang video, ang mga individual na ito ay mabilis na naipost ito sa kanilang sariling mga social circle. Ginawa ko ang pabor na ito dahil hiniling sa akin ni Ives Abbott. Bawat isa sa inyo ay kasangkot para sa inyong sariling kapakanan, kaya mas mabuting ilihim ninyo ito. Sa huli, saktan ang sarili ng kaunti, at sabihing pinilit ko kayong gawin iyon. Itapon ninyo sa akin ang lahat ng maruming tubig. Sa ganitong paraan, hindi na kayo guguluhin ng Leopold family. Matapos ang lahat ng ito, lumabas si Julius Reed sa pribadong silid. Salamat, sumunod si Ives Abbott sa likod. Alam niya na pagkatapos ng pangyayaring ito, ang mga binatilyong ito ay magpapakita ng pasasalamat sa kanya. Ngunit ang pagganti ng pamilya Leopold laban kay Julius Reed ay maaaring maging publiko. Nabali ang isa sa mga binti ni Atlas Leopold. Iyon ang kinabukasan ng Leopold family, isa sa 4 young masters ng provincial city. Saan ilalagay ng pamilya Leopold ang kanilang mukha? Kapag kumalat na ang balita, makikita ng lahat ang Leopold family bilang madaling target. Sabi ko sa'yo, ginawa ko yun bilang paggalang sa tatay mo. Hindi siya pinansin ni Julius Reed, sa halip, sumakay siya sa kotse ni Miguel Abbott. Hindi nahiya si Ives Abbott, diretsyong sumiksik sa likurang upuan para maupo sa tabi niya. Hoy! Ngayon na nasaktan mo ng husto ang pamilya Leopold, mayroon ka. Iniisip mo kung ano ang susunod mong gagawin. Bagamat hindi niya alam ang partikular na background ni Julius Reed, isang taong kayang bugbugin siya ng ganoon, at tiyak na hindi magiging simple ang pagkuha kay Miguel Abbott na kusang magbayad ng ransom. Nagpadala siya ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang batang babae lamang, hindi kayang pakilyusan ang karamihan sa mga mapagkukunan ng Abbott family. Kaya, ang impormasyon na kanyang natagpuan ay kakarampot, mga trinket lamang at walang kwentang bagay. Sorry, wala akong obligasyon na sagutin ka. Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Julius Reed habang nakaupo sa sasakyan, nagpapahinga ng nakapikit. At personal na nagmaneho si Allen patungo sa direksyon ng Waterfront Pearl. Nandoon pa rin si Miguel Abbott, at sa napakalaking insidente, talagang kailangan nilang kumonsulta kay Boss Abbott. Pagkatapos ng lahat,
Sa video na iyon, ang lahat ay napilitang makibahagi, malinaw sa video na pinilit sila. Nang maglaon, pagkatapos napatawan ng matinding kaparusahan ang kanilang mga sarili at idagdag ang insidente ng putol na binti, magiging madaling malinis ang kanilang mga pangalan. Ngunit hindi ginawa ni Ives Abbott, nang i-record ang video, talagang isinama niya ang kanyang sarili dito. Tila gusto niyang ipakita na kaya niyang tamaan si Atlas Leopold, ngunit hindi niya inaasahan na sa paggawa nito, idinawit niya ang kanyang sarili at, sa pamamagitan ng extension, ang Leopold family sa likod niya. Kung tutuusin, siya ay isang bata lamang, masyadong mapaglaro para sa kanyang sariling kapakanan. Unti-unting humandar ang sasakyan sa kalsada. Dahil araw noon, hindi naman masyadong desyerto. Ngunit ang daan patungo sa Water Pearl Hotel ay kakaunti ang tao. Ito ay hindi karaniwan. Bilang isa sa iilang malalaking hotel sa Five River Province, halos maituturing na landmark ang Water Pearl Hotel. Karaniwan, ito ay magiging abala sa isang malaking pagdagsa ng mga tao, ngunit ngayon ito ay hindi karaniwang tahimik. Ihinto ang sasakyan. Maya-maya lang ay biglang nagsalita si Julius Reed. Walang pag-aalinlangan, agad na pinindot ni Allen ang preno at tumabi sa gilid ng kalsada. Sumunod naman ang mga kababatang kasama niyang naglalakbay at huminto. Direktang binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse at lumabas. Bumalik ka, huwag kang mag-alala sa akin. Pagbalik mo, sabihin mo kay Octavius Abbott kung ano talaga ang nangyari ngayon, alam na alam niya kung paano ito haharapin. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, sinulyapan ni Julius Reed ang isang itim na sedan na nakaparada hindi masyadong malayo sa kanya at tumalikod upang maglakad patungo sa kakahuyan. Dahil medyo malapit ang Water Pearl Hotel sa suburbs, may mga kakahuyan sa magkabilang gilid ng kalsada. Kuya, saan ka pupunta? Tawag ni Ives Abbott mula sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ng nangyari kanina, malaki ang pinagbago ng ugali niya kay Julius Reed. Kahit na binugbog at pinahiya siya ng iba, walang pakialam. Ang mahalaga ay nalaman ni Ives Abbott na taglay ni Julius Reed ang lahat ng alindog na dapat taglayin ng isang lalaki. Umuwi ka sa kanila, maikling utos ni Julius Reed at agad na nawala sa kakahuyan. Gusto kong bumaba at tingnan. Nag-alinlangan si Ives, handa nang lumabas ng sasakyan. Miss, don't be willful. Lahat ng nangyari sa Entertainment City ay dahil sa kawalang muwang mo. Mr. Reed must have his reasons for acting this way. At anong silbi ng pagpunta mo ngayon kundi ang magdulot ng higit pang kaguluhan? Bihirang makipag-usap si Allen kay Ives Abbott ng ganoon kalubha. Hindi pa ito nangyari noon. Ngunit nag-aalala ako, tiyak na maghihiganti ang Leopold family laban sa kanya. Balisang nakaupo si Ives Abbott sa kotse. Bagamat siya ay walang muwang, naunawaan niya kung gaano kakilakilabot ang pamilya Leopold. Kung sino man ang manggahas na saktan siya ng ganoon, tiyak na gagamitin ng Abbott family ang lahat ng kanilang kapangyarihan para patayin ang taong iyon. Siyempre, ang aksyon ni Julius Reed ay nagulat kay Ives Abbott. Akala niya ay pangungunahan ni Miguel Abbott ang mga tao doon para maghiganti, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili ni Miguel Abbott na panatilihin ang kapayapaan. Hindi lang siya nagbayad ng malaking ransom, pero pagkarating ni Julius Reed sa Five River Province, naging magkaibigan pa sila. Kung alam ni Ives Abbott na underlang lang ang kanyang ama kay Julius Reed, mahirap sabihin kung ano ang mararamdaman ng batang may bahay ng Abbott family. May isang pares ng binocular dito, may mas mataas na lugar sa unahan. Kung gusto mo talagang makakita, pumunta ka doon. Inihagis ni Allen ang isang pares ng binocular mula sa driver's seat at agad na pinaandar ang sasakyan para umalis sa lugar. Habang umaandar ang kanyang sasakyan, mabilis na sumunod ang ibang mga sasakyan sa likuran at naglaho sa mga lansangan. Pagkaalis nila, dahan-daang umusad ang itim na sedan at huminto sa gilid ng kalsada, at lumabas ang apat na lalaking nakaitim. Matagal ka nang sumusunod, baka pagod ka. Habang naglalakad sila papunta sa kagubatan, narinig nila ang boses ni Julius Reed na nagmumula sa likuran nila. Di nagtagal pagkatapos umalis sa Entertainment City, napansin ni Julius Reed ang isang kotse na malapit sa kanya. At pinananatili nito ang isang distansya ng pasyente, hindi masyadong malapit o masyadong malayo. Kaya't nagpa siya si Julius Reed na manatili at alagaan ang mga buntot na ito mismo.
Ha, hindi ko inaasahan na mayroon kang lakas ng loob. Alam mong sinusundan ka namin, hindi ka nagmadaling magtago sa Abbott family. Naglakas loob ka pang harapin kami. Sarkastikong sabi ng mga lalaki, nakatalikod ang mga kamay, habang nakatingin sila kay Julius Reed nang nakangisi. Kung hindi ako nanatili, paano kita ihahatid sa iyong daan? Dahan-daang iniabot ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay, at itinuro ang mga lalaki, kayo, sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 162, ang apat na bayani ng pamilya Wen sa Lungguhit L. Masyado kang mayabang. Halos tulad ng nakalap namin mula sa aming impormasyon. Ngunit ngayon, nakilala mo kami, at nakatadhana ka sa isang dead end. Isang lalaking nakasuot ng puti sa gitna ng apat ang humakbang pasulong, tumatawa habang sinabi niya, Julius Reed, sinasabing maraming Shadow Warriors ang nahulog sa iyong kamay. Ngayon, ang Wen Brothers ay gustong makita mismo kung ikaw ay kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat. Magkaiba ang pananamit ng apat na lalaki, gayunpaman, magkatulad ang hitsura nila. Kaya ang Wen Brothers, napakasaya. Pinagsalikop ni Julius Reed ang kanyang mga kamao, tinitingnan ang apat na lalaki sa kanyang harapan, ano sa palagay mo ang lugar na ito, ituring mo ba itong isang feng shui treasure spot? Sila ngayon ay nasa isang maliit na kakahuyan sa mga suburb. Ang kakahuyan ay napapaligiran ng mga puno, ang lupa sa ilalim ng lunti ang damo. Sa unang tingin, medyo kaaya-aya ang tanawin. Julius Reed, ikaw ay nasa mortal na panganib ngunit mayroon ka pa ring mood upang isaalang-alang ang feng shui. Haha, huwag kang magtanim ng anumang ilusyon. Kami, ang Wen Brothers, ay hindi kailanman nabigo kapag kami ay kumilos. Umiling-iling ang lalaking nakadilaw, bakas sa mukha niya ang panghahamak. Kung hindi dahil sa napakalaking bounty, hindi sana sila mag-abala na maputik ang mga tubig na ito. Walang tao, ang Wen Brothers ay pumatay ng hindi mabilang sa mga nakaraang taon, na nagtatag ng kanilang sariling nakakatakot na reputasyon. Ang pumatay sa isang walang katulad niya ngayon kahit papaano ay nadama sa ilalim nila. Ngunit wala silang pagpipilian, ang bounty ay masyadong mataas, at ito ay doble. Sinasabing maraming Shadow Warriors ang pumunta rito para tapusin ang mga misyon at hindi na bumalik. Ang mismong bagay na ito ang nagpasiklab sa kanilang espiritu ng pakikipaglaban, na nagudyok sa kanila na maglakbay ng libu-libong milya patungo sa Five River Province upang subukan ang lakas ng kanilang kalaban. Ngunit ngayon, sa kanilang pagkabigo, maaaring sila ay nagtakda ng kanilang mga inaasahan masyadong mataas. Napakabata pa ng kanilang kalaban, napakabata para maniwala sila. Napakataas na pabuya para sa isang kabataan. Kilalang-kilala na ang mga kakayahan ng isang tao ay kadalasang iniuugnay sa kanilang edad, ito ay karaniwang nasa gitnang edad kapag ang lakas ay nasa tuktok nito. Paanong ang isang kabataang tulad ng nauna sa kanila ay posibleng maging ganoon kalakas? Iniisip ko kung angkop ba na ikonsidera ang Locusyong ito bilang isang libingan para sa inyong apat. Tumayo si Julius Reed na nakapulupot ang mga kamay sa likod, mahinang ngumiti. Sa nakita niya, ang apat na lalaking ito ay sadyang walang kapantay. Narinig niya ang tungkol sa Wen Brothers, ngunit sila ay walang iba kundi ang mga walang kabuluhan, mababang antas na mga karakter. Sa paglipas ng mga taon, malamang na gumamit sila ng ilang paraan upang mahuli ang ilang mahahalagang trabaho, at pagkatapos lamang sila ay nakakuha ng katanyagan sa underworld. Ang yabang. Ngayon, ipapaunawa ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng kamatayan. Ang lalaking nakadilaw ay gumawa ng isang mapagpasyang hakbang pasulong, ang kanyang kanang kamao ay galit na bumababa. Sa kanyang pananaw, parang patay na ang kabataang nauna sa kanya. Sa katunayan, ang iba pang tatlo ay hindi man lang nag-abalang gumalaw, nakatayo pa rin sa kanilang mga pwesto. Bang! Sa pagharap sa suntok, hindi umiwas si Julius Reed, ngunit nakalaban ito ng sarili niyang suntok. Basag. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, ang lalaking nakadilaw na buto ay nabasag agad. Napabuga siya ng hangin, ang kanyang katawan ay likas na umatras pa atras. Ngunit paano siya hinayaan ni Julius Reed na makatakas? Whoosh! Humakbang pasulong si Julius Reed na may kidlat na hakbang, ang kanyang kanang kamay ay hugis talam habang malakas itong tumama. Basag.
Ang lalaking nakadilaw ay hindi nakaiwas sa oras at nataman ng talam ng kamay sa likod ng kanyang ulo, na tumahimik sa lugar. Thud! Bumagsak ng husto ang kanyang katawan sa lupa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng hindi nawawalang takot. Ikalawang kapatid. Ikalawang kapatid. Kasabay ng tatlong tawag, ang natitirang tatlong Wen brothers ay nagpakita ng malungkot na mukha, ang kanilang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ngayon, hilingin ko sa iyo ang kamatayan. Galit na sumugod ang lalaking nakaputi, habang ang dalawa pa, na walang lakas ng loob na makipagsapalaran, ay sumugod upang tumulong sa magkabilang panig. Dahil sa pagkamatay ng pangalawang kapatid, napagtanto nila ang katakot-takot na lawak ng lakas ng kanilang kalaban. Hindi na mayabang, inilabas pa nila ang buong lakas para harapin ang misteryosong kalaban na ito. Boom! Dumadagandong ang lalaking nakaputing kamao, na may dalang napakalaking puwersa. At ang mga tao sa magkabilang panig ay agad ding ipalabas, sinusubukang pilitin si Julius Reed sa isang dead end. Ito ba ang lahat ng kakayahan na mayroon ka? Dapat kong sabihin na medyo nabigo ako. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at tumalon sa ere. Basag. Ang kanyang mga kamay ay biglang umabot at, sa hindi kapani-paniwalang anggulo, dinurog ang mga palso ng lalaking nakasuot ng puti. Kasabay nito, mabilis siyang bumagsak. Ang kanyang mga binti ay nahati sa hangin, na nabasag sa mga binti ng dalawang lalaki. Sinabayan ng tunog ng dalawang hanay ng mga buto na nabali, ang natitirang 3 sa 4 na ace ng Wen clan ay lahat baldado. Sino ka ba talaga? Bakit napakalakas mo? Tiniis ng lalaking nakaputi ang matinding sakit at nagtanong na may nanginginig na boses. Sa kanyang mga mata, hindi kapani-paniwalang malakas ang kalaban, hanggang sa tawagin siyang halimaw. Ang 4 ng Wen clan ay naging sapat na malakas upang harapin ang ilang propesyonal na Shadow Warriors, ang 4 sa kanila ay higit sa kakayahan na pangasiwaan ang kanilang mga sarili. Ngunit ngayon, 1 ang patay at 3 ang nasugatan, ang natitirang 3 sa kanila ay walang pinagkaiba sa mga lalaking walang kakayahan. Hindi ako naniniwala, paano ka magiging napakalakas sa murang edad mo? Ang lalaking nakaitim ay pare-parehong hindi makapaniwala. Sila ay kilala sa loob ng maraming taon, tumawid sa hilaga at timog, at nakaranas ng maraming labanan. Ang maaaring pumatay sa isa sa kanila ng isang welga at lumpo sa kanilang 3 ng isa pa, ay maaaring isa lamang sa mga nangungunang Shadow Warriors mula sa underground na mundo. Kung hindi, kung gusto ng 4 na makatakas sa kanilang maselang koordinasyon, walang makakapidyo sa kanila. Maniwala ka man o hindi, nakatayo ako dito sa harap mo, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako at umalis ka. Kung hindi, pasensya ka na, pero natatakot ako na kailangan kong kitilin ang mga buhay. Bahagyang ngiti ang ipinakita ni Julius Reed, tila isang matahimik na binata. Ngunit alam na alam ng 3 natitirang tao na ang kabataang ito ay nakakatakot. Kahit matapos ang isang round ng laban, lubusan silang natalo. Maaari mo ba kaming bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na pag-uusap? Huminga ng malalim ang lalaking nakaputi, nababalot na ng pawis ang noo dahil sa nabasag nitong palso. Paumanhin, hindi ka kwalipikado. Ngumisi si Julius Reed at dirdiretsong naglakad palapit sa lalaking nakaputi. Oo, nabugbog na tayo ng husto, anong bargaining power na lang ang natitira sa atin, ang lalaking nakaputing damit ay ngumiti, pumikit, at naghintay ng kamatayan. Tuluyan na siyang sumuko sa pakikibaka, nagbitiw sa pagkatay. Mamatay. Sa sandaling iyon, ang 2 lalaki sa likod niya ay biglang nag-ipon ng kanilang huling bit ng lakas at tumalon ng mabangis. Bang! Bang! Kanina pa pinagmamasdan ni Julius Reed ang mga galaw nila, kaya nang sumugod sila sa kanya, umikot siya at sinipa ng malakas ang dibdib ng 2 lalaki. Puff! Sa pag-spray ng sariwang dugo, sila ay lubusang patay. Whoosh! Kasabay nito, ang lalaking nakaputi na walang mga kamay ay naglabas ng pilak na karayom mula sa kanyang bibig. Sumando si Julius Reed, at ang pilak na karayom ay lumipad sa tuktok ng kanyang ulo. Ay pangako mo sa akin, maging mabuting tao ka sa susunod mong buhay. Pilit na idiniin ang kanyang kamay, na pamitik sa leeg ng lalaking nakaputi. Sa isang iglap, 4 na bangkay ang naiwan sa lupa. At mula sa pagpasok niya sa kakahuyan hanggang ngayon, 5 minuto na lang. Allen,
Halika at linisin mo ang eksena. Kinuha ni Julius Reed ang cellphone at tinawagan si Allen, sa di kalayuan. Okay. Sa isang maliit na gilid ng burol sa hindi kalayuan, sina Allen at Ives Abbott, na may hawak na isang pares ng binocular, ay nakanganga, ang kanilang mga eyeball ay halos bumagsak sa lupa. Tao ba ito? Ang kanyang mga galaw ay mahusay at mapagpasyahan. Ang apat na lalaking iyon ay sapat na malakas, ngunit sa ilang kadahilanan, sa harap ni Julius Reed, sila ay lubos na walang kapangyarihan na lumaban. Sa ilang palitan lamang, lahat ay patay sa kakahuyan. Kayong mga lalaki, sumama ka sa akin doon. Si Allen, na pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, ay inakay ang ilang empleyado upang harapin ang eksena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 163, ang puot ng pamilya Leopold sa lungguhit isa. Pagkatapos bumalik sa Pearl on the Water, si Miguel Abbott ay sabik na tumatakbo pabalik-balik sa front gate. Hindi tulad ng dati, kapansin-pansing mas marami ang mga security guard at bodyguard sa paligid ng Pearl on the Water. Maging ang mga customer na dumarating sa restaurant ay kailangang dumaan sa ilang mga tseke. Maliwanag na si Miguel Abbott ay sineseryoso ang seguridad. Anak, Mr. Reed, nakabalik ka na sa wakas. Nang makitang bumalik ang convoy, hindi na hinintay ni Miguel Abbott na lumabas at batiin sila. Ang balita ng Atlas Leopold na binugbog ay mabilis na kumalat sa mga matataas na echelon ng Five River Province. Ang mga unang mababaw na pinsala ay hindi naging dahilan upang maging mapagbantay si Miguel Abbott. Kung tutusin, normal lang sa mga kabataan ang magkaroon ng mga bukol at kalmo. Sinong bata ang hindi napapawi? Ngunit nang maglaon, nang buhatin ni Julius Reed ang isang mesa at mabali ang isang paa ni Atlas Leopold, hindi na makaupo si Miguel Abbott. Alam niyang malapit na sa kanila ang paghihiganti ng Leopold family. Hindi lamang niya alam, ngunit ang lahat ng mga big shot sa Five River Province ay napakalinaw tungkol dito. Ang ilan, na napakahusay na pakikipag-ugnayan kay Miguel Abbott, ay tumawag na upang magtanong at gusto pa nga siyang gumawa ng deklarasyon ng katapatan sa pamamagitan ng personal na paghuli kay Julius Reed at paghatid sa kanya sa pamilya Leopold. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito mapapawi nila ang galit ng pamilya Leopold at payagan si Miguel Abbott na manatili sa away. Kung hindi, kung gaano sila kalapit ni Julius Reed, pinangangambahan na kung magsanib puwersa ang pamilya Leopold, pamilya ng Potter, at ang Three-Blade Group, magkakaroon ng malaking problema ang Abbott family. Ngunit si Miguel Abbott lamang ang nakakaalam kung gaano kalakas si Julius Reed. Nakapili na siya ng panig, at wala nang babalikan. Kaya, para sa kaligtasan, ipinatawag niya ang lahat ng lakas ng tao na maaari niyang pakilyusin upang bantayan ang Pearl sa Water Hotel. At least dito, sila ay ganap na ligtas. Tatay, biglang sumubsob si Ives Abbott sa mga bisig ni Miguel Abbott. May bahid ng luha ang boses, kasalanan ko, kinaladkad si Brother Davenport dito. Kailangan mo siyang tulungan. Napakaraming tao ang gustong pumatay sa kanya, sa aming pagbabalik, nakatagpo pa kami ng Shadow Warriors. Ano? Tumingin si Miguel Abbott kay Julius Reed at nagtanong, Mr. Reed, napakabilis nilang kumilos. Wala pang isang oras mula nang mabali ang binti ni Atlas Leopold, at sa loob ng oras na ito, na-mobilize na ang Shadow Warriors. Ang ganitong kahusayan sa pagpapatakbo ay lubhang nagulat kay Miguel Abbott. Hindi mahalaga. Ang mga taong ito ay hindi ipinadala ng Leopold family. Ang ilang mga tao ay palaging gusto akong patayin, at hindi ko maiwasan, maaari ko lamang silang ipadala sa kanilang paglalakbay. Malumanay na wika ni Julius Reed. Sa katunayan, ang mga taong ito ay hindi ipinadala ng Leopold family, ngunit mga bounty hunters na kumuha ng trabaho sa dark web. Maliwanag, ang kanyang mga naunang aksyon sa Pearl on the Water ay nakarating sa mga tainga ng mga Shadow Warriors na ito, na ngayon ay sumugod mula sa Gonzales City at nagkukubli sa Five River Province. Ang Wenfor ang una, ngunit tiyak na hindi ang huli. Sa Five River Province, mayroong hindi bababa sa 10 Shadow Warriors o organisasyon na nagtatago. Sa pagbabalik, nagsumbong na sa kanya si Cosmo base sa impormasyong mayroon sila. Ayon sa intelligence, mayroon pang 3 grupo ng Shadow Warriors ang natitira sa Gonzales City. Inilabas ni Cosmo ang isa sa kanila,
ngunit ang dalawa pa ay masyadong nakatago para sa kanya upang hampasin. Gayunpaman, sa proteksyon ng Wilson Pavilion at Cosmo, si Kela Radcliffe ay hindi malalagay sa anumang panganib, na nagpapahintulot sa kanya na ibaluktot ang kanyang mga kalamnan dito. Pinakamabuting lutisin ang lahat ng problema ng sabay-sabay. Mr. Reed, sa pagkakaintindi ko, nakipag-ugnayan na si Cesar Pendleton sa Leopold family at maging sa Potter family, at nagpasya silang kumilos laban sa akin. Napabuntong hininga si Miguel Abbott, tila walang magawa. Kung isang pamilya lang, hindi siya matatakot. Ngunit ngayon, maraming tycoon ang nagsanib puwersa, at halatang hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Ang Potter family ay isa sa mga nangungunang figure sa Five River Province, na itinuturing na pinakamalakas na negosyante sa ibabaw. Ang pamilya Leopold ay isang itinatag na angkan, na tumatakbo sa lalawigan sa loob ng maraming taon, na may mga koneksyon at mapagkukunang pinansyal na higit pa kaysa sa ibang mga pamilya. Si Cesar Pendleton ang pinakamahirap na boss na haharapin sa Five River Province. Kahit na ang kanyang mga ari-arian ay hindi kumpara sa iba, pagdating sa walang awa na mga aksyon, walang alinlangan na siya ang pinakamalakas. Pagkatapos ng lahat, nagsimula mula sa mga kalye at pagkatapos ay tumatakbo sa isang lungsod ng kasiyahan, ang kanyang lakas ay naging pinakamabigat sa paglipas ng mga taon. Malabo pa nga niyang narinig ang tsismis na kasali rin ang Three Blade Group. Kung ang sitwasyon ay totoo, kung gayon sila ay tunay na kukubkuban sa lahat ng panig, kaharap ang mga kaaway sa harap at likod. Hindi na kailangang magpanik, lulutasin ko ang bagay na ito. Si Julius Reed ay iwinagayway ang kanyang kamay at humakbang papasok sa Pearl on the Water. Hanggat sinusuportahan siya ng kanyang grupo, ano ang mahalaga kung magkaisa ang ilang pamilya laban sa kanya? Ang mga ari-arian ng Ridge family ay malawak, ang ilang bigwigs ng Five River Province na pinagsama ay maaaring hindi tumugma sa isang bahagi ng yaman ng Ridge family. Nang marinig ang pahayag na ito, sa wakas ay uminom si Miguel Abbott ng isang reassurance pill. Alam niya na si Julius Reed ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na hindi sigurado, ni hindi siya gagawa ng hindi tiyak na mga pahayag. Dahil naglakas loob siyang sabihin iyon, dapat buo ang tiwala niya at mayroon na siyang plano sa isip. Mas mabuting kumilos ka na mula ngayon. Tumingin si Miguel Abbott kay Ives Abbott sa kanyang mga bisig at pinagalitan ito na may bahid ng sakit sa puso. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung ano ang nangyari ngayon, at sa paliwanag ni Allen, alam niyang si Ives Abbott ang naging sanhi ng gulo. At si Julius Reed, personal pa niyang pinangasiwaan ang paglutas ng problema para kay Ives Abbott. Alam ni Miguel Abbott na ito ay ganap na wala sa pagsasaalang-alang para sa kanyang sariling mukha. Huminga siya ng malalim at inakay si Ives Abbott pabalik sa Pearl on the Water. Samantala, sa pribadong ospital ng pamilya Leopold. Bilang isang katutubong dakilang pamilya ng Five River Province, ang lakas ng pamilya Leopold ay kabilang sa itaas na antas. At bagamat si Atlas Leopold ay isang napakayamang pangalawang henerasyon, hindi siya katulad ng mga alibughang anak na walang ginagawa kundi kumain, uminom, at magsaya sa buong araw. Sa kabaligtaran, pinamamahalaan niya ang mga gawain sa lahat ng dako, na nagpapakita ng mahusay na intensyon na kunin ang negosyo ng pamilya. Natuwa ang pamilya Leopold na makakita ng ganitong senaryo. Kung ikukumpara sa ibang mga pamilya, ang Atlas Leopold ay namumukod-tangi na. Ito ang pinakanakakaaliw ng pamilya Leopold. Ngunit ngayon, ang kanilang pag-asa ay malupit na nawasak. Si Atlas Leopold ay nakomatose sa kama ng pribadong ospital. Maraming provincial top-tier na doktor ang nagsiksikan sa operating table, pawis na pawis habang nagtatrabaho sila sa medikal na paggamot. Ang pamilya Leopold ay may kapital upang magtayo ng isang ospital sa bahay. Kahit na ang mga medikal na kagamitan ay ang pinakamahusay sa probinsya. Kasama ang mga doktor na naroroon, lahat sila ay maaaring ipatawag sa unang paunawa. Mr. Leopold, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang buhay ng young master ay nailigtas, ngunit ang kanyang binti. Sa puntong ito, tila may problema ang doktor. Ano ang tungkol sa kanyang binti? Nang marinig na ang Atlas Leopold ay wala sa panganib, ang old master ng Leopold family ay halatang natuwa, ngunit nang marinig ang iba, ang kanyang pag-aalala ay mabilis na lumaki. Sa kabila ng aming pinakamahusay na pagsisikap, ang puwersa ay napakalakas,
hindi mailigtas ang kanyang binti. Lamambat ang boses ng doktor habang nagsasalita. Walang silbi. Sumigaw ang matandang Mr. Leopold, habang itinutok ang kanyang tungkod sa doktor, "Kuya ka. Dapat mong iligtas ang binti ni Atlas sa anumang paraan na kailangan ngayon." Paanong ang magiging kahalili ng pamilya Leopold ay isang limpong man? Mr. Leopold, si Dr. Cook na ang nangungunang orthopedic surgeon sa probinsya. Kung sasabihin niyang imposible, imposible talaga. Isa pang doktor ang humakbang para alalayan ang kanyang kasamahan. Ang iba sa kanila ay nagtanggal din ng kanilang mga maskara at yumuko sa kanilang mga ulo bilang tahimik na pagsang-ayon. Talaga bang, walang ibang paraan? Tumingin si Old Master ng Leopold family kay Atlas Leopold sa operating table, tumutulo ang mga luha sa kanyang matandang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 164, ang pagtitipon ng 5 ilog isa. Five River Province, Domenico Building. Isa ito sa mga landmark na gusali sa Five River Province at ang pinakamataong gusali ng opisina sa lalawigan. Sa 43 palapag, ang conference room. Ang conference room ay puno ng mga tao, lahat ay may seryosong ekspresyon, bawat isa ay may bodyguard na nakatayo sa likuran nila. Dapat malutas ang bagay na ito. Si Stanislaus Potter ang unang nagsalita. Sinuri niya ang makapangyarihang mga figure ng Five River Province at sinabing, "Noong una, noong sinaktan niya ang aking Potter family at sinalansang ako, pinili ng lahat na maghintay at makita. Ngayon, gusto ko talagang makita kung ano ang sasabihin ninyong lahat." Sa panahon ng digmaang pinansyal na naganap, bagamat iba't ibang mga magnate ang nagpahiram ng kanilang suporta, binawi nila ang kanilang mga pondo at tumakas ng maging hindi pabor ang tubig. At si Stanislaus Potter, ang chairman ng Golden Eagle Group, ay dumanas ng isang malaking pagkatalo dahil sa pagiging nahuli. Kaya naman lalo niyang kinasusuklaman ang mga kaibigang ito sa patas na panahon, na hindi lamang naging dahilan ng pagbaba ng halaga ng Golden Eagle Group sa merkado kundi nag-iwan din sa kanya ng hindi natutunaw na sama ng loob na hindi niya kailanman may bulalas. Si Harlan Potter ay nakatagpo ng isang kalunos-lunos na kamatayan, habang si Kwame Potter ay nakahiga sa isang kama sa ospital, na posibleng baldado habang buhay. Ngayon, ang Atlas Leopold ng Leopold family ay nabalian din ng paa ng parehong lalaki. Hindi nito maiwasang magdala ng madilim na pakiramdam ng kasiyahan sa puso ni Stanislaus Potter. Ang pulong na ito ay inorganisa ng Leopold family, na tinawag ang mga magnates na magkaisa laban sa Abbott family at ang taong iyon na paulit-ulit na nagpatisod sa mga bigwig ng Five River Province. Natuto ang tatlong Blade Group sa mahirap na paraan. Ipagpaumanhin ang aking pagiging prangka, ngunit ang bagay na ito ay hindi dapat lapitan ng walang ingat. Alam mo, dahil sa aking pagmamaliit sa kalaban, nawalan ako ng malaking halaga ng ransom money. Malamig na sumangot si Maurice Hierro, na tila naiirita. At sa tabi niya, medyo napahiya si Bridger Davenport. Pagkatapos ng lahat, ang napakalaking pantubos ay halos para sa kanya. Nang maglaon, sa engkwentro na iyon sa Gonzales City, panang-anib ni Bridger Davenport na masaktan si Cesar Pendleton at piniling tumayo at manood. Tulad ng nangyari, ang kanyang desisyon ay hindi kapani-paniwalang matalino. Habang ang mga bigwig ng Five River Province ay sunod-sunod na natitised, nakipag-usap si Bridger Davenport kay Maurice Hierro at nagpas siyang manood mula sa gilid, na hindi nagpapaputik sa tubig mismo. Kaya, mula sa simula hanggang sa katapusan, ang Three Blade Group ay walang ginawang paggalaw. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala silang ginawa. Sa panahong ito, sinusukat nila ang tunay na lakas ni Julius Reed, kabilang ang mga pagpaslang ng Shadow Warriors. Ang mga resulta ay nagulat kay Bridger Davenport. Ang Shadow Warriors ay nawala ng walang bakas na parang nilamon ng dagat, hindi na bumalik. Kasama dito ang ilang kilalang Shadow Warriors na sunod-sunod na nawala. Ngunit si Julius Reed ay nanatiling masigla at aktibo, na nagpapakita sa harap ng lahat na parang hindi pa siya nakaranas ng anuman. Ito ay higit na nagpatibay sa determinasyon ng Three Blade Group. Hindi sila dapat maging kaaway sa kanya. Nakakatawa. Kami, ang mga kilalang tao ng Five River Province, ay nagtitipon dito upang pag-usapan kung paano haharapin ang isang binata. Hinampas ni Cesar Pendleton ang kanyang kamao sa mesa, umuungal sa galit,
bumalik ka. Gonzales City, noong nakipag-confront ako sa batang ito, nakatayo talaga si Bridger Davenport ng Three Blade Group at nanood. Dumating siya kasama ang mahigit 100 lalaki mula sa Three Blade Group at nakatitig lang habang ako ay napahiya, nang hindi iniangat ang isang daliri. Sa tuwing naiisip niya ito, nagagalit ito sa kanya. Para sa isang kilalang tao mula sa Five River Province na mapunta sa isang maliit na lugar tulad ng Gonzales City. Mula nang umakyat sa kapangyarihan, kailan pa nakaranas si Cesar Pendleton ng ganoong insulto. Inilagay pa niya ang lahat ng sama ng loob niya kay Bridger Davenport. Kung tutuusin, sa napakaraming mula sa Three Blade Group na naruroon noong panahong iyon, kung sila ay pilit na kumilos, hindi naniniwala si Cesar Pendleton na si Aaron Jackson ay maaaring harapin ito ng ganoon kadali. May ganyang kwento. Nang marinig ang mga salita ni Cesar Pendleton, ibinaling ng lahat ang tingin sa Three Blade Group. Nahirapan silang paniwalaan. Si Cesar Pendleton ay may magandang pribadong relasyon sa Three Blade Group, at tinawag pa niya si Bridger Davenport bilang isang kapatid. Sa mga normal na araw, may magkaugnay na interes ang dalawa, at sa presensya ng Three Blade Group sa Gonzales City, hindi magiging mahirap ang pagkontra kay Aaron Jackson. Hindi kaya walang ginawa ang Three Blade Group kundi panoorin si Cesar Pendleton na napapailalim sa kahihiyan. Ito ay ganap na labag sa sentido komon. Noong araw na iyon si Mr. Pendleton ay lasing at hinaras pa ang asawa ng iba. Ano ang masasabi ko kung pumunta ako doon? Habang ang Three Blade Group ay talagang makapangyarihan, mayroon tayong sariling code of conduct. Isang magnate mula sa Five River Province ang tumakbo sa isang maliit na lugar upang asarin ang asawa ng iba. Paumanhin sa pagsasalita ng prangka, ngunit ano ang gagawin mo kung ang iyong asawa ay hinaras? Direktang gumanti si Mauricio. Mayroong ilang mga salitang hindi komportableng sabihin ni Bridger Davenport, at kailangan niyang pasukin ang kanyang amo upang malutas ang isyo. Ikaw, galit na galit si Cesar Pendleton at hindi niya mahanap ang mga salitang sasabihin. Ito ay ganap na hindi makatwiran at hindi makatwiran. Sino ang hindi nakakaalam kung anong uri ng organisasyon ang Three Blade Group? Regular silang gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan. At ngayon, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita tungkol sa katarungan, kumikilos na parang sila ang matuwid na tagapagpatupad ng langit. Pero noong araw na iyon, naharas nga niya ang asawa ng iba, na nakakahiyang aminin. Mr. Pendleton, sa lahat ng kayamanan mo, kung gusto mong makipaglaro, hindi ka ba makakahanap ng iba? Hindi tulad ng hindi mo kasama ang iyong mga batang starlet, at ngayon ay nagpunta ka sa isang maliit na lugar tulad ng Gonzales City para asarin ang asawa ng isang tao. Hindi mo masisisi si Bridger Davenport para dito, masyado kang lumayo. Kung ito ay para sa ibang bagay, maaaring kinundin ako si Bridger Davenport, ngunit sa kasong ito, ginawa niya ang tama. Pagkatapos ng 3 bote ng alak, nawalan ka na ba ng kontrol sa sarili, Mr. Pendleton? Ang bawat isa ay may asawa, at lahat sila ay nagpahayag ng empatiya. Kung ang sarili nilang asawa ay hinaras, gusto rin nilang harapin ang salarin. Kaya, lumabas silang lahat bilang suporta kay Bridger Davenport, naiwan si Cesar Pendleton na walang masabi. Ano kaya ang masasabi niya? Tulad ng isang pipi na nakatikim ng mapait na damo, siya ay nagkaroon ng paghihirap ngunit walang paraan upang maipahayag ito. Fine. Kasalanan ko. Huminga siya ng malalim, puno ng galit ang mga mata niya. Tama na. Tumigil ka na sa pagtatalo. Hindi tayo pumunta dito para makipag-away ngayon, kundi para pag-usapan kung paano haharapin ang binatang ito na biglang sumulpot sa eksena. Malakas na hinampas ng isang elder ng Leopold family ang mesa, at biglang tumahimik ang silid. Ang taong ipinadala ngayon ng pamilya Leopold ay isang elder na namamahala sa pangangasiwa sa pananalapi, isang taong may napakataas na antas ng impluwensya sa loob ng pamilya. Tulad ng para sa lolo at ama ni Atlas Leopold, sila ay nasa tabi ng kanyang kama sa sandaling ito, na walang pagnanais na pumunta dito. Huminga ng malalim ang matanda. Ang hinaharap na pag-asa ng pamilya Leopold ay halos masira. Kung patuloy kayong mag-aaway, ang susunod na magdurusa ay maaaring ikaw. Umiling siya, punong-puno ng kalungkutan ang mukha. Si Atlas Leopold ay ang umaasa na bituin ng Leopold family,
isang kinikilalang kababalaghan. Sa mga tuntunin ng pamamahala sa pananalapi at pamumuno sa pamilya, nagpakita siya ng kahanga-hangang talento. Naniniwala pa nga ang mga tao na sa loob ng 10 taon, ang Five River Province ang magiging kapangyarihan ng Atlas Leopold. Kung ikukumpara sa Leopold family, ang mga anak ng ibang pamilya ay hindi sapat. Pero ngayon, naputol ang isang paa ni Atlas Leopold at kasalukuyang nasa coma. Nabalot ng kadiliman ang buong pamilya. Ang matanda ay pinagkatiwalaan ng pamilya upang tipunin ang mga bigwig ng Five River Province dito, handang maghayganti kay Atlas Leopold. Kung gusto ng Leopold family na kumilos, ako, si Cesar Pendleton, ay papasok. Makamandag na sabi ni Cesar Pendleton. Ang kahihiyan na dinanas niya ay hindi kumpara sa pamilya Leopold. Lalo na noong araw na iyon sa parke, nawalan siya ng mukha sa harap ng hindi mabilang na mga empleyado. Kumusta kayong lahat? Lumingalinga ang matanda, naghihintay sa iba na magpahayag ng kanilang paninindigan. Pareho dito, malamig na sabi ni Stanislaus Potter. Nag-iisa siyang lumalaban, at ngayong may mga kakampi na siya, natural na masaya siyang sumali. Ngunit sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang di pagkakasundo na boses. Tutol ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 165, hindi inanyayahang panauhin Miguel Abot isa. Nabasag muli ang dating maayos na kapaligiran. Sinundan ng tingin ng lahat at natuklasan na ang nagsasalita ay si Maurice Hierro talaga. Dapat mong malaman na ang Three Blade Group at Aaron Jackson ay nagkaroon ng malalim na awayan, at ayon sa impormasyon na kanilang kasalukuyang iniimbestigahan, si Aaron Jackson ay malapit na nauugnay kay Julius Reed. Dahil dito, natural na naging sinumpa ang kaaway ng Three Blade Group ang binata na kanilang hinahabol. Parehong emosyonal at makatuwiran, si Maurice Hierro ay walang dahilan para tumanggi. Kung tutuusin, siya dapat ang nangunguna sa paniningil. Palibhasa'y pangangikil para sa ilang bilyong pantubos, sino ang makatitiis niyan? Lalo na dahil ang Three Blade Group ay umunlad sa mga nakalipas na taon, na lalong lumaki. Ngayong napilitang isara ang Black Wind Entertainment at ang impluwensya nito sa Gonzales City ay patuloy na napipiga, kaya ba talagang talikuran ni Maurice Hierro, ang amo mismo, ang pagkakataong ito? Ngunit ang hindi nila alam ay matagal nang naranasan ni Maurice Hierro ang mabigat na katangian ni Julius Reed. Bagaman malakas ang paksayon ng pro-war sa loob ng gang, ang pagsusuri ni Bridger Davenport sa mga kalamangan at kahinaan ay nagpapili kay Hierro na maghintay at makita. Umupo sa bundok at panoorin ang mga tigre na nakikipaglaban, nang hindi kinakailangang pumasok sa larangan ng digmaan. Bukod dito, lahat ng mga pamilyang ito ay nagtatanim ng matinding puot kay Julius Reed, at gusto ng Three Blade Group na maging Oriole, hindi ang Mantes. Bagamat sinabi nilang lahat na ito ay isang binata, sino ba talaga ang magtuturing na ang kabataang iyon ay isang karaniwang kabataan lamang? Upang hirakan ang mga bigwig na ito sa ilalim ng mga paa ng isang binata. Kalokohan lang yan. Mr. Hierro, ano ang ibig mong sabihin? Ang pangkalahatang sitwasyon sa Five River Province ay higit sa lahat. Ngayon ang lahat ay nagtutulungan upang maalis ang banta na ito, ngunit iniisip mong umatras sa huling sandali. Tulad ng alam ko, gusto mong umunlad sa Gonzales City. Kung maaayos natin ang usaping ito ngayon, magagawa natin. Tulungan kang alisin si Aaron Jackson at bawiin ang iyong ari-arian. Sinubukan ni Stanislaus Potter na magbigay ng katiyakan sa kanyang address. Kung pinag-uusapan natin ang kapangyarihang panlaban, sa loob ng Five River Province, tanging sina Cesar Pendleton at Maurice Hierro lang ang maaaring ituring na top-notch. Yung ibang big shots ay financially strong, pero pagdating sa manpower, medyo kulang. Si Stanislaus Potter ay matagal nang nagtatanim ng matinding puot kay Julius Reed, na nangangarap ng araw na mamatay ang huli, at sa gayon ay lubos niyang pinahahalagahan ang pagkakataong ito. Ngayong gusto ng umatras ni Maurice Hierro, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ibitin ang carrot ng Gonzales City. Kung tutuusin, wala silang pakialam sa maliit na bahagi ng lupa na Gonzales City, hindi pa sila umunlad sa Five River Province, sino ang makikialam sa isang maliit na lungsod? Ngunit iba si Maurice Hierro, ang kanyang negosyo ay umaasa ng husto sa daungan. Lalo na ang sarado na ngayon na Black Wind Entertainment, na maaaring magdulot ng malaking kita.
Kaya nagsalita si Stanislaus Potter, sinusubukang tuksohin ang Three-Blade Group. Kailangang aminin ng isa, si Maurice Hierro ay talagang natukso. Nagdadalawang isip pa siya kung kikilos siya o hindi. Ang pang-akit ng Gonzales City ay napakahusay para sa kanya. Malapit sa daungan, na may malaking bilang ng mga turista bawat taon, at lahat sila ay mayayaman noon. Hanggat kaya niyang kontrolin ang Gonzales City, mapalawak niya ang kita ng Three-Blade Group nang hindi bababa sa 20%. Blackwind Entertainment, iyon ay isang tunay na minahan ng ginto. Ngunit sa sandaling iyon, marahan na sinipa ni Bridger Davenport si Maurice Hierro sa hita, dahilan upang mabilis na makabawi ang huli. Bilang mastermind ng Three-Blade Group, ang diskarte ni Bridger Davenport sa mga isyo ay palaging estratehiko at malayo ang pananaw. Madalas niyang nilalabanan ang tukso ng mga agarang benepisyo, sa halip ay tinitiyak ang pangmatagalang mga tagumpay. Ang mabilis na pagpapalawak ng Three-Blade Group sa mga nakaraang taon ay hindi nauugnay sa paggawa ng desisyon ni Bridger Davenport. Sa makatuwid, masunurin si Maurice Hierro na sinunod ang kanyang payo, kahit na siya mismo ay may ilang mga mapang-akit na ideya, lubos niyang iginagalang ang opinyon ni Bridger Davenport. Sa katunayan, napatunayang kakaiba ang pananaw ni Bridger Davenport. Madalas niyang nakikita ang mas malaking larawan, na nanalo ng malalaking benepisyo para sa Three-Blade Group. Napakahalaga ng bagay na ito, kailangan ko munang talakayin ito sa mga kapatid, sabi niya. Tumayo si Maurice Hierro at tumingin sa mga amo sa conference room. Mr. Hierro, bilang boss ng Three-Blade Group, hindi mo ba kayang gawin itong desisyon? Eksakto. Sino ang hindi nakakaalam na ikaw ang may huling say? Ikaw ang nagtatag ng Three-Blade Group ng mag-isa, ano ang dapat pag-usapan? Nag-iisip ka bang umatras? Kung pupunta tayo, dapat tayong kumilos ng mabilis. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, hindi ka na namin tutulungan. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na nahaharap ka sa isang malaking atraso sa Gonzales City, kung hindi, bakit ka natigil ng walang pag-unlad? Isa-isa nilang ipinahayag ang kanilang kawalang kasiyahan sa malabong saloobin ni Maurice Hierro. Halos hindi sila makapaniwala na ang isang boss na kilala sa pagiging otokratiko ay makikinig sa mga opinyon ng mga nasasakupan. Pagkalabas ng conference room, kumunat ang noo ni Maurice Hierro at nagtanong, bakit hindi pumayag sa kanilang mga kahilingan. Dapat mong malaman na ang Gonzales City ay isang malaking mapagkukunan ng ekonomiya para sa amin, at para sa Three-Blade Group, ito ay isang lugar na dapat nating ipaglaban. Sinabi ni Maurice Hierro ang kanyang pagkalito, Bridger, iginiit mo na huwag akong kumilos. Ngunit ngayon na ang lahat ay nagsanib puwersa at maraming malalaking putok ang kumikilos ng sama-sama, kung tayo ay masyadong mabagal ay baka hindi tayo makasipsip ng sopas. At kung hindi tayo makikilahok ngayon, hindi maiiwasang tayo ay itakwil ng mga taong iyon upang labanan ang tatlong grupong iyon. Bilang boss ng Three-Blade Group, gusto niyang sumali sa mga taong iyon. Dahil kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na hindi papayag ang mga taong iyon na makisalo muli sa kanya ng cake sa hinaharap. Ang mga tuntuning inaalok ni Stanislaus Potter ay mas nakatutokso. Gonzales City, napakalaking piraso ng cake. Boss, bakit hindi mo pag-isipan? Kung confident ang mga yan, bakit sila magsasanib puwersa? Para harapin ang isang binata, kailangan ba talaga ng ganoong kalaking palabas? Hindi ko binibili ang kwento nila. Umiling si Bridger Davenport at sinabing, kung talagang ganoon ang mga bagay, ito ay nagsasabi sa atin ng isang bagay. Ang mga taong ito ay natalo, at malaki ang nangyari. Isipin mo ang Leopold family, sila ay napakaluwalhati noon, at ngayon ay nabali ang isang paa ni Atlas Leopold. Tungkol naman kay Cesar Pendleton, naniniwala ako na mas alam mo ang kahihiyan na kanyang hinarap. Huminga siya ng malalim, tumingin sa nagtatalong mga amo sa silid, at umiling, ang anak ni Stanislaus Potter ay napilayan din. At kami, nawalan kami ng pera, iyon lang. Mahigpit na nagsasalita, mayroon kaming hindi gaanong motibasyon na maging ang kalaban ni Julius Reed. I wonder why you are so proactive, para lang kay Gonzales. Nang marinig ang mga salita ni Bridger Davenport, nagsimulang kumalma si Maurice Hierro. Bagaman ito ay isang malaking halaga ng pera, kumpara sa mga tao sa silid,
Siya ay talagang walang matinding sama ng loob o puot kay Julius Reed. Ngunit kasabay nito, napagtanto niya na talagang napakalakas ng kanyang kalaban. So ano ang dapat nating gawin? Tanong niya. Kami ay nanonood at naghihintay. Ang Three-Blade Group ay hindi magiging sacrificial ground ng sinuman, at hindi rin kami magiging cannon fodder. Habang si Julius Reed ay salungat sa mga malalaking shot na ito, bakit hindi kunin ang pagkakataong paunlarin ang ating sarili? Ito ay isang gininto ang pagkakataon na dumarating minsan sa asol na buwan. Pinayuhan ni Bridger Davenport. Alam niya na kahit na mapabagsak ng mga taong iyon sa silid si Julius Reed, magbabayad sila ng isang presyo. At kapag dumating ang oras na iyon, ang pinakamalakas na Three-Blade Group ay tiyak na magagawang lumunin ang mga ari-arian ng iba. Sige, papakinggan kita. Pagkaraan ng ilang sandali, pinili ni Mauricio na isuko ang tukso. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-daang pumasok ang isang grupo ng mga tao sa mahabang koridor. Miguel Abbott, nang makita ang papasok na tao, hindi napigilan ni Mauricio na sumimangot, anong ginagawa niya dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 166, ang mahiwagang video sa Lungguhit L. Ang pagpupulong na ito ng Five River Assembly, lahat ng malalaking putok ay sadyang umiwas kay Miguel Abbott. Ngayon kahit ang bulag ay nakakakita na, siguradong may nangyayari sa kanilang dalawa. Kung hindi, bakit sasaktan ni Miguel Abbott ang pamilya Leopold, at iiwan ang Atlas Leopold na mamatay ng walang tulong? At sa araw na iyon sa Entertainment City, si Ives Abbott ang nanguna sa pakikitungo sa Atlas Leopold, kumalat na ang video. Kung sasabihin mong wala ito sa utos ni Miguel Abbott, natatakot ako na walang maniniwala. Mr. Abbott, dumating ka na. Bagamat nagulat, ngumiti pa rin si Mauricio at naglakad para bumati dahil lahat sila ay matataas na tao mula sa Five River Province. Boss Hierro, matagal na, ikinagagalak kitang makita. Lumapit si Miguel Abbott at kinamayan si Mauricio, na buong pusong sinabi, nabalitaan kong may meeting, paano mo ako iiwan, kuya? Hindi ka masyadong maalalahanin. Kuya Abbott, ginawa mo akong mali. Itinuro ni Mauricio ang conference room, sa pagkakataong ito ay ang Leopold family na ang nangunguna sa meeting, talagang wala itong kinalaman sa amin. Tulad ng alam mo, ang meeting ngayon ay tungkol sa pakikitungo sa taong iyon. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang Three-Blade Group ko ay hindi pa nagpapakita ng mukha. Bagamat sa kanyang puso ay walang tigil niyang minumura si Miguel Abbott sa pagpapasaya sa kanyang anak na babae sa paggawa ng gulo at pagbali sa binti ni Atlas Leopold, nakangiti pa rin siyang nagpaliwanag. Sa bilog na ito, kailangan mong laging nakangiting tigre. Ano man ang iyong sabihin, kailangan mong ipakita ito ng maayos sa kanilang mukha. Ganun ba? Kung ganoon, punta tayo at tingnan natin. Tinapik ni Miguel Abbott ang balikat ni Mauricio at hinayla siya para sabay na pumasok. Ngunit sa sandaling lumingon si Mauricio, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya ng pamilyar na mukha. Julius, paano ka? Sa likod ni Miguel Abbott, si Julius Reed, na nakasuot ng baseball cap, ay nakikisama sa mga bodyguard. Para sa mga may mataas na katayuan tulad ni Miguel Abbott, ang mga ordinaryong bodyguard ay hindi maglalakas loob na suriing mabuti. Kahit na ang silid ay napuno ng malalaking putok, ang mga bodyguard sa labas ay hindi masyadong mapangahas. Sa ganitong paraan, si Julius Reed ay nakikisama sa kanila, walang sino man ang maaaring makapansin. Siya, isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Julius Reed at nagtanong, "Kumusta ka kamakailan, Boss Hierro?" Mabuti. Para sa ilang kadahilanan, si Mauricio ay talagang nakaramdam ng bakas ng pagkamangha sa kanyang puso. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman nang ahas na isipin noon. Kahit nakaharap ang iba pang malalaking shot ng Five River Province, hindi pa niya naramdaman ang ganito. Pasok muna tayo. Sumenya si Miguel Abbott at nagmarcha ang grupo papunta sa conference room. Kahit ano pa, kailangan kong maghiganti. Kung uurong kayong lahat, ako mismo ang gagawa. Si Cesar Pendleton ay matuwid na umuungal sa sandaling iyon. Mga Ginoo, para sa isang mahalagang pagpupulong, bakit hindi ako tinawag? Itinulak ni Miguel Abbott ang pinto ng conference room at umupo sa isa sa mga upuan. Humph, ikaw, Mr. Abbott,
ay napakahusay sa pakikitungo sa mga tagalabas kaya hindi kami naglakas loob na makitungo sa iyo. Malamig na umungol si Stanislaus Potter at tumalikod. Siya at si Julius Reed ay nagkaroon ng malalim na puot, at sino mang humadlang sa kanyang paghihiganti ay magiging kanyang kalaban. Dahil sa sugat ni Kwame Potter, nawalan siya ng antok at kapayapaan. Mali ka dyan, Kuya Potter, sa palagay ko ay baka interesado ka sa isang bagay. Sumandal si Miguel Abbott sa kanyang upuan at sinabing may mahinang ngiti, tungkol sa usapin ng anak mo, dapat interesado ka, di ba? Sa sandaling sinabi niya ito, ang katawan ni Stanislaus Potter ay bumigat. Si Kwame Potter ay ang kanyang masakit na lugar ngayon, anumang may kaugnayan ay maaaring makaantig sa kanyang hilaw na ugat. Mr. Abbott, kung nagbibiro ka tungkol dito, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang Kwame Potter ay ang kanyang hindi mahawakang sukat ngayon, hawakan ito at mamatay. Okay, para na tayong magkapatid, at may mga bagay na ayaw kong malito ka. Marahang itinulak ni Miguel Abbott ang kanyang cellphone sa mesa, pinadaus-dos ito patungo kay Stanislaus Potter. Miguel Abbott, ang iyong timing ay perpekto. Ngayon sa Five Rivers Assembly, pag-usapan natin kung aling panig ka talaga. Nagsalita ang matanda sa pamilya Leopold. Bilang ang nagpasimula ng pulong, ang kanyang direktang pagtatanong ay nag-iwan kay Miguel Abbott na walang puwang para sa pag-urong. Magkaibigan man sila o magkaaway. Mayroon lamang dalawang landas, talagang walang pangatlong opsyon. Napabuntong hininga ang lahat, gustong makita kung ano ang magiging tindig ni Miguel Abbott. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Abbott ang naging pinakamalapit sa lalaking iyon kamakailan. Anong paninindigan? Ako ba, si Miguel Abbott, ay hindi sapat na tapat bilang isang kaibigan. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ang pakikipagkita kay Brother Reed ay isang kasiyahang hindi pinalampas ng matagal. Si Miguel Abbott ay kumilos ng walang karakter, direktang pinunit ang pakitang tao sa silid ng pagpupulong. Kahit ang ibang mga amo ay hindi inaasahan na si Miguel Abbott ay kukuha ng ganoong katatag na paninindigan. Ito ay katumbas ng paggawa ng mga kaaway sa mas magandang kalahati ng Five River Province. Masyadong direkta, hindi ba? Miguel Abbott, anong ibig mong sabihin dito? Tatayo ka ba laban sa amin? Ang matanda sa pamilyang Leopold ay malinaw na hindi inaasahan na si Miguel Abbott ay tutugan sa ganitong paraan. Hinampas niya ang mesa, sinaway niya, Miguel Abbott. Ginagawa mong kaaway ang buong Five River Province. Para lang malaman mo, nagkaisa na ang mga pamilya natin. Kung mananatili kang madaya, huwag mo kaming sisihin sa pagtrato sa iyo bilang isang kaaway. Ang kanyang mga salita ay talagang mabigat, parang magsisimula na sila ng digmaan doon mismo sa mesa. Kadalasan, ang ilang mga bagay ay naiiwan na hindi nasasabi, na walang pagsasaalang-alang sa mukha ng isa't isa. Ngayong malinaw na ang paninindigan ng elder ng pamilya Leopold, maliwanag na determinado ang pamilya Leopold na manalo sa lahat ng paraan. Nang makita ang matatag na saloobin ng matanda, ang iba pang mga amo ay naging matatag din. Sa pangunguna ng pamilyang Leopold sa pagsingil, kailangan lang nilang sumunod, at iyon ay iyon. Sa sandaling bumagsak ang pamilya Abbott, ito ay magiging isang napakasarap na piraso ng cake. Mr. Abbott, anong ibig mong sabihin dito? Sa sandaling iyon, binuksan ni Stanislaus Potter ang kanyang telepono, itinuro ang video sa screen, sinusubukan mo bang ipahiya ako? Hindi na kailangan iyon. Ibinalik niya ang telepono, nanunuya, ano ang silbi ng paggawa nito? Ang video ay kumalat na sa Five River Province, halos lahat ay may kopya. Dinala ito ni Miguel Abbott ngayon, at hindi sinasadya ni Stanislaus Potter na naisip na pinapahiya siya ng kabilang partido. Mr. Potter, wala ka bang nakuhang trick? Tanong ni Miguel Abbott, ikiling ang kanyang ulo. Napanood ko na ang video na ito ng hindi mabilang na beses. Hindi ba't ang anak ko lang ang nambugbog, isang video na kumalat sa Five River Province? Ano ang silbi ng pagpapalaki nito ngayon? Bahagyang kumunat ang ilong ni Stanislaus Potter, halatang inis. Ngunit siya ay, pagkatapos ng lahat, sa lugar na ito, nagsusumikap upang sugpuin ang kanyang galit upang panatilihing malinaw ang kanyang ulo. Panoorin mo itong muli, bigyang pansin ang huling bahagi. Muling ibinato ni Miguel Abbott ang telepono. Huwag mo lang akong gawing tanga.
Si Stanislaus Potter, kalahating nagdududa, ay nagbukas ng video, direktang lumaktaw sa huling segment. Ilang sandali pa ay namula ang mukha niya. Pagkatapos, nag-igting ang kanyang mga ngipin sa galit. Sino ang mag-aakala? Sino ang mag-aakala? Dahan-dahan niyang inilagay ang telepono sa mesa, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa matanda ng pamilya Leopold. Ang iyong pamilyang Leopold, talagang duplicitous. Habang nagsasalita siya, sobrang lamig ng tono niya. Ang sandaling ito ay nagdulot ng pagkawala ng lahat. Bakit sinaktan ni Stanislaus Potter, na naging maayos ang nakaraan, sa pamilyang Leopold? Hindi ba dapat siya ang magalit kay Miguel Abbott sa halip? Mr. Potter, nasisiraan ka na ba ng isip? Ano ang ginawa ng matandang Mr. Leopold para masaktan ka? Ito ay dapat idirekta kay Miguel Abbott. Si Cesar Pendleton ay lubos na nalilito. Secretary, i-play ang video. Itinaas ni Stanislaus Potter ang kanyang telepono, at agad na lumapit ang sekretarya, ikinonekta ito sa projector. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 167, Pagkasira ng Alyansa 1. Anong nangyayari? Anong nangyari kay Mr. Potter? Hindi ko maintindihan, talagang nakakalito. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang pagkalito, isa-isa, na nagpapahayag ng kanilang kawalan ng pangunawa. Ang saloobin ni Miguel Abbott ay napakalinaw na ngayon, kalaban niya ang lahat ng naruroon. Ngunit si Stanislaus Potter, bilang isa sa mga pangunahing biktima, ay tila binaliwala ang bagay na ito. Ito ay hindi makatwiran. Tahimik, sigaw ni Stanislaus Potter, at agad na tumahimik ang maingay na conference room. Gusto ng lahat na makita kung ano ang ginagawa ng chairman ng Golden Eagle Group. Habang patuloy sa pag-opera ang sekretarya, agad na na-project ang video sa screen sa conference room. Napakahusay ng kagamitan, dahil isa itong high-end na conference room. Ang unang eksena ay sa Ocean Park ng Gonzales City, kung saan binubugbog ni Julius Reed si Kwame Potter, na pinipilit siyang lumuhad sa lupa at gayahin ang isang aso. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat na tumingin kay Stanislaus Potter. Dumilim ang kutis ng chairman ng Golden Eagle Group, malinaw na dumampi sa isang masakit na lugar. Ngunit hindi ito nakakagulat, dahil ang video ay malawak na kumalat, halos lahat ay nakakita nito. Sinubukan ng pamilyang Potter na sugpuin ang insidente sa sandaling mangyari ito, ngunit bukod dito, hindi ito napigilan. Tila may tumulong sa likuran, mabilis na kumalat ang balita. Naramdaman ni Stanislaus Potter na may mali sa oras na iyon, at ngayon ay tila tiyak na ang Leopold family ang pusher behind the scenes. Lamang, sa oras na iyon, siya ay nabulag ng galit, layunin sa paghihiganti, at nakalimutan ang isang mahalagang bagay. Ngunit ang mga taong naruroon ay labis na nakikiusyoso, nagtataka kung bakit ang video na ito ay ipinapakita sa hindi malamang dahilan. Para ipahiya ang sarili, para hayaang muli ng lahat ang video ng young Master Potter na ginagaya ang balat ng aso. Sa kabila ng kanilang mga pagdududa, kailangang may dahilan kung bakit gumawa ng malaking kaguluhan si Stanislaus Potter. Ang helmsman ng Golden Eagle Group ay hindi kikilos ng hindi makatwiran, paano pa niya nagawa ang kanyang imperyo sa Five River Province. Nagpatuloy ang pag-play ng video sa maayos na paraan, na mabilis na umabot sa bahaging inaakala ng lahat na katapusan na. Ngunit nagpatuloy ang pag-play ng video. At pagkatapos ay dumating ang isang voice-over, ang video na ito ay sapat na upang pukawin ang galit ng pamilyang Potter. Sa oras na iyon, ang aking Leopold family ay aani ng mga benepisyo ng mangingisda at tiyak na mga ngibabaw sa Five River Province. Young Master, ang lalaking ito ay mukhang hindi gaanong kaya. Bagamat kaya niyang lumaban, hindi ba siya madaling patayin ng pamilya Potter? Hindi ba tayo gumagawa ng bundok mula sa isang molehill gamit ito? Huwag kang mag-alala. Nandoon ako noong araw na iyon nang itapon niya ang venue ng Three Blade Group. Ang katotohanan na si Maurice Hierro ang naglalaro ngayon ng pagong ay nagpapakita na ang batang ito ay may kakaibang background. Nang marinig ang pahayag na ito, nagpakita si Maurice Hierro ng kawalang kasiyahan. Ang pagiging tinatawag na pagong ay maliwanag na nakakainis. Kung ganoon ang kaso, ay i-edit ko ang video at i-upload ko ito sa internet pagbalik ko. Gawin itong malinis, walang iwanan.
Huwag hayaang hulaan ng sino man ang aming lokasyon, kung sakaling may magsuri sa pagmamanman at matuklasan kami. Magtiwala ka. Maaari kang magtiwala sa aking trabaho. Sa pagtatapos ng video, umiling si Atlas Leopold na may ngiti. Doon ay biglang natapos ang kompletong bersyon ng video. Leopold, may kailangan kang ipapaliwanag. Malakas na hinampas ni Stanislaus Potter ang mesa, itinuro ang nakatatandang Leopold at nagmura, Mr. Dog, sinubukan ni Atlas Leopold na pukawin ang gulo sa pagitan natin, sirain ang pamilya ko, at lahat kayo ay naglaro ng mabuti. Mabuti, mabuti, mabuti. 3 beses siyang nagsabi ng, mabuti, nanunuya, at idinagdag, buti na lang nabali ang binti ni Atlas Leopold. Bakit hindi pareho? Sabihin mo ulit yan. Bang! Malakas na ibinagsak ng nakatatandang Leopold ang kanyang tungkod sa mesa, Stanislaus Potter, huwag mo akong sir-an. Wala itong kinalaman sa aking pamilya. Saan mo nakuha ang video na ito? Hindi ka ba kailanman naghinala na maaaring peke ito? Sinisiraan mo ang young master ng aking pamilya, at hindi pa ito tapos. Ang insidente ng bali ng binti ni Atlas Leopold ay matagal nang masakit para sa pamilya Leopold. Ngayon, sa muling paglalahad ni Stanislaus Potter at malisyosong pagmumura sa binata, nagalit ang matanda. Hindi ba alam ng pamilya mo kung peke ang video o hindi? Bahagyang nanginig ang mga labi ni Stanislaus Potter, puno ng matinding galit ang kanyang puso. Bilang chairman ng Golden Eagle Group, siya ay talagang nilalaro para sa isang tanga ng isang junior, kung hindi dahil sa nakita ang kompletong video ngayon, baka nananatili siya sa dilim hanggang sa huli. Ito ay isang kabalintunaan ng mga pangyayari kung paano ang Leopold family ay nagdisenyo ng isang bitag para sa Potter family at ngayon ay may mga binaliktad na mga tungkulin upang makiisa sa kanila. Tulad ng para sa pagiging tunay ng video, syempre si Stanislaus Potter ay nag-alinlangan. Gayunpaman, si Atlas Leopold ay nasa diplomatikong bilog sa loob ng maraming taon, at ang kanyang boses ay matagal ng pamilyar sa lahat. Bilang karagdagan, lumitaw ang Atlas Leopold sa dulo ng video, isang imposibleng pekeng. Ang segment na ito ng video ay eksaktong kapareho ng isang online. Stanislaus Potter, binabalaan ko, sabihin mo ulit. Itinuro ni Stanislaus Potter ang elder ng Leopold family, sinasabi ko sa iyo na sabihin mo itong muli. Duguan ang kanyang mga mata, at kasabay nito, lumabas ang mga bodyguard ng Leopold family, na nakapalibot kay Stanislaus Potter. Magsalita ka, Stanislaus Potter, walang bakas ng takot. Mr. Potter, kailangan mong manatiling kalmado. Kung ikaw ay kumilos ng padalos-dalos at magsisimula ng panloob na hidwaan, hindi ba iyon ang paglalaro sa kanilang mapanlinlang na mga pukana? Nang sabihin ito ni Cesar Pendleton, malinaw niyang sinulyapan si Miguel Abbott. Naniniwala siya na si Miguel Abbott ang nag-uudyok ng gulo sa likod ng mga eksena. Mr. Pendleton, kung ang anak mo ang nabali ang paa, kaya mo bang tiisin? Panoorin mo ang video. Agad namang sumabat si Mauricio. Ang pariralang, pagong na lumiliit ang ulo, na dating binigkas ni Atlas Leopold ay naging dahilan para hindi siya komportable. Dahil hindi sila komportable sa kanya, hindi dapat umasa ang Leopold family na magiging madali ito. Si Mauricio, na dating nag-iingat ng mga pantasya tungkol sa alyansa, ngayon ay ganap na tutol sa Atlas Leopold. Ikaw, kumunot ang noo ni Cesar Pendleton, at natahimik siya. Ngayon ay malinaw na niyang nakikita ang sitwasyon. Ang nag-aalinlangan na Three-Blade Group ay nakasandal kay Miguel Abbott, at ngayong nagkaroon din si Stanislaus Potter ng away sa Leopold family, oras na para isaalang-alang niya ang kanyang kinabukasan. Dapat pa ba siyang manatili sa Leopold family? Ito ay isang kahihiyan kung siya ay hindi magtamasa ng mga benepisyo o magdusa ng mga pagkalugi sa kanyang sariling mga interes. Stanislaus Potter, huminahon ka. Ang elder ng Leopold family ay hindi nang ahas na tumawid sa bottom line ng chairman ng Golden Eagle Group ngunit sa halip ay huminga ng malalim upang mapanatili ang kanyang kalmado. Ang video, saan nanggaling? Tumingin siya kay Stanislaus Potter, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Itinaas ni Miguel Abbott ang kanyang kamay mula sa gilid, ibinigay ko ang video, may problema ba dyan? Walang problema, malamig na tumikim ang matanda, Miguel Abbott,
Alam na ng lahat ngayon na kayo ni Julius Reed ay medyo malapit na. Sa paglabas ng video, hindi ba't sinusubukan mo lang kaming mag-away sa isa't isa? Gayunpaman, mayroon talagang mga tao na naniniwala dito. Nagsalita siya na may malaking kawalang kasiyahan. Dahil magkaaway na sila ng Abbott family, walang hindi niya masabi. Hindi pa ba ito sapat? Ano pa ba ang meron? Sa sandaling iyon, tinanggal ni Julius Reed, na nakatayo sa likod ni Miguel Abbott, ang kanyang sombrero, na inihayag ang kanyang mukha. Kumuha rin siya ng isang stack ng mga larawan sa kanyang dibdib at inihagis sa mesa. Ikaw kasi, sabay-sabay na sumigaw ang lahat, itinutok ang kanilang mga sandata kay Julius Reed. Tapusin ang pagtingin sa mga larawan bago ayusin ang mga account. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, hindi siniseryoso ang mga taong ito. Sige. Si Stanislaus Potter ay wala ng pagdududa, pinulot niya ang mga litrato at sinimulang tingnang mabuti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 168, Escape Unscathed sa Lungguhit L. Sa sandaling kumuha ng litrato si Stanislaus Potter, naramdaman ng elder ng pamilyang Leopold na nanginginig ang kanyang puso sa pagkagulo. Bagamat hindi niya alam kung ginawa ito ni Atlas Leopold, sa paghuhusga mula sa video at sa mga boses lamang, naniniwala siyang totoo ito. Ang Atlas Leopold ay may napakataas na awtoridad sa loob ng pamilya Leopold, at kadalasan, ang mga miyembro ng pamilyang Leopold ay hinahayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Kahit na siya ay may ginulo, ang pamilya ay hahakbang upang malutas ito. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga kakayahan ni Atlas Leopold ay naging napakalakas, at siya ay pinarangalan bilang helmsman ng muling pagkabuhay ng pamilyang Leopold. Dahil nabigyan ng ganoong karangalan sa murang edad, malinaw kung gaano kalalim at sophisticado ang kanyang mga diskarte. Hindi lang siya, nabaling din ang atensyon ng ibang bigwig kay Stanislaus Potter. Ang katotohanan na ang chairman ng Golden Eagle Group ay hayagang tumalikod sa pamilya Leopold ay nahuli na sila sa kawalan. Ang mga susunod na desisyong gagawin ni Stanislaus Potter ay tiyak na makakaapekto sa power dynamics ng Five River Province. Pero habang pinapanood nila, lalo silang nag-aalala. Dahil sinusuri ng mabuti ni Stanislaus Potter ang larawan, mukhang seryoso. At galit na galit ang ekspresyon niya. Malinaw, ang mga nilalaman ng larawan ay nakakuha ng kanyang pansin, at sila ay nagpawala sa kanyang galit. Isinasaalang-alang ang nakaraang video, ang mga taong ito ay naghinala na ang larawan ay nakatarget sa. Pati na rin ang pamilyang Leopold. Smack. Oo naman, pagkatapos ihampas ni Stanislaus Potter ang larawan sa mesa, siya. Malamig na tumingin sa elder ng pamilya Leopold, tingnan mo ang iyong sarili. Pagkasabi nito, nilinggan niya si Julius Reed, one matter at a time, hindi pa ganoon ka-simple ang score natin. Masaya akong obligado. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, hindi alintana ang ugali ni Stanislaus Potter. Nang inilapag ang larawan sa mesa, bago nagkaroon ng A. Pagkakataong tingnan ito, ang iba pang mga bigwig ng Five River Province ay nagmadaling pumunta upang makita ang kanilang mga sarili. Ang nilalaman ay simple, ito ay isang anggulo ng pagsubaybay mula sa isang theme park sa karagatan. Sa loob ng pulang bilog na minarkahan sa larawan, si Atlas Leopold ay nakasuot ng salaming pang-araw, tumatawa at nakikipag-chat sa mga bodyguard ng mga empleyado. Ang mga sumunod na larawan ay pawang magkatulad na mga eksena, tanging ang mga galaw lamang ng mga tao ang patuloy na nagbabago. Nakuha pa ng mga huling larawan si Kwame Potter na binugbog sa hindi kalayuan. Ngayon na may ebidensyang hindi matatanggihan, ang pamilya Leopold ay walang pagkakataon na tanggihan ito kahit na gusto nila. Magpaliwanag. Sumando si Stanislaus Potter sa kanyang upuan, naka-cross legs. Bilang chairman ng napakalaking Golden Eagle Group, anong mga bagyo ang hindi niya nakita? Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa liwanag, siya ay lumitaw lalo na binubuo. Wala akong alam tungkol dito. Ang kutis ng matanda sa pamilya Leopold ay nagbago ng hindi inaasahan, at nagsimula siyang magpanik sa loob. Ngayon ay kumbinsido siya na ginawa nga ni Atlas Leopold ang mga bagay na iyon. Ngunit dahil nakahiga sa isang sickbed ang young master ng pamilya Leopold, paano siya makakabalik at tanungin siya? Hindi mo alam. Tapos magdala ka ng nakakaalam. Umungol si Stanislaus Potter,
na itinuro ang ulo ng matanda sa pamilya Leopold, alisin mo siya. Ang sino mang maglakas loob na lumaban, pumatay ng walang awa. Oo, isang matipunong lalaki ang pumunta sa gilid ng matanda sa pamilya Leopold. Paumanhin ko, si Stanislaus Potter ay hindi natakot na gumawa ng mga marahas na hakbang, ang kanyang anak ay binugbog sa ganoong estado, handa siyang magbayad ng anumang halaga. Ngunit ang pamilya Leopold ay hindi nang ahas, kung si Stanislaus Potter ay namatay dito ngayon, lahat ng kasangkot ay hindi makakatakas sa mga kahihinatnan. Ang mga bigwig na dadalo sa pulong ay hindi maiiwasang masangkot, at ang buong Five River Province ay mahuhulog sa dilema. Bukod dito, malinaw na ang pamilya Leopold ang may kasalanan sa bagay na ito. Sa bagay na ito, sa tingin ko ang pamilya Leopold ay kailangang magbigay ng paliwanag. Maiintindihan natin ang damdamin ni Mr. Potter. Biglang, ang mga bigwig ng Five River Province ay sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang mga opinyon, at ang kanilang mga komento ay lubos na pumabor kay Stanislaus Potter. Ang pamilyang Leopold ang may kasalanan sa simula, at ayaw nilang makaladkad papasok. Kung hindi, maaaring hindi sila makakuha ng isang piraso ng cake at sa halip ay makaakit ng maraming problema para sa kanilang sarili. Mabuti. Bumantong hininga ang elder ng pamilya Leopold at malakas na sinabi, walang lumalaban. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard. Magpadala ng isang tao sa pamilyang Leopold na may mga larawan at video, hayaan silang magbigay sa akin ng paliwanag. Kung walang balita sa loob ng isang araw, walang pakialam ang Golden Eagle Group na sumama sa kanila. Pinitik ni Stanislaus Potter ang kanyang daliri, pagkatapos ay tumingin kay Julius Reed, ngayon, oras na nating ayusin ang mga account. Habang nagsasalita siya, smack, ikaw, protektahan ang boss. Habang si Stanislaus Potter ay tulala, mabilis na nag-react ang mga bodyguard at pinalibutan si Julius Reed. Tila sisabog sila sa sandaling kumilos siya. Kung maglakas loob kang hawakan ako, huwag mong asahan na aalis ka rito ng buhay. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Stanislaus Potter, mabilis na pinigilan ang kanyang pagkabigla. Ano, gusto mo akong subukan? Hindi siya naniniwalang walang takot sa kamatayan. Matatawag nga bang tao ang isang tao kung wala siyang takot? Pero nagkamali siya. Malakas na bumagsak ang siko ni Julius Reed sa kanyang ulo. Ang pinakaayaw ko, ay pinagbantaan. Ang lakas ng loob mo. Napahawak si Stanislaus Potter sa kanyang ulo, kung saan malayang umaagos ang dugo. Binabalaan kita, kung maglakas loob kang hawakan muli ang aming amo, dito ka ililibing. Galit na umungol ang bodyguard. Kung hindi lang si Miguel Abbott ang tumabi sa kanila ay walang pagdadalawang isip na ang mga bodyguard. Ngunit habang nakatayo ito, naroon si Mr. Abbott, ang chairman ng Moonlight Group, at mayroon pa rin silang reserbasyon. Sa mga tuntunin ng katayuan, si Miguel Abbott ay hindi gaanong prestihiyoso kaysa sa sino mang naruroon. Ganun ba? Lumingon si Julius Reed at tumingin sa bodyguard, sumagot ng isang mahinang ngiti, ang pinaka nakakahiya sa akin ay ang pagbabanta. Hinubad ni Miguel Abbott ang kanyang jacket at dahan-daang tumayo. Nilanghap ng mga tao ang malamig na hangin. Mr. Abbott, anong ginagawa mo? Pakiusap, maupo ka. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Pinagpapawisan sila ng malamig na butil ng takot. Nakadikit sa katawan ni Mr. Abbott ang isang string ng mga pakat ng poison gas. Bilang mga taong nagmamay-ari ng 10 o daan-daang bilyon, natural nilang pinahahalagahan ang kanilang buhay. Pag-usapan natin ito. Patuloy na nagmura si Maurice Hierro sa kaisipan. Sinabihan siya ni Bridger Davenport na huwag sumama, ngunit pinilit niyang sumama. At ngayon, mabuti, siya ay labis na malas. Maging si Stanislaus Potter ay tila nataranta. Napalunok siya at huminga ng malalim, Mr. Abbott, nabaliw ka na ba? Si Miguel Abbott ay katulad din nila, isang matagal nang naitatag na bigwig. Ano kaya ang nagtulak sa kanya sa ganoong sukdulan? Kahit na gusto niyang armasan ang isang tao, bakit hindi ito itali sa isa sa kanyang mga bodyguard? Bakit siya mismo ang kumuha ng field? Hey, nabaliw na ako. Tumawa ng mahina si Miguel Abbott at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nagsimulang buksan ng kanyang mga bodyguard na nasa likuran niya ang kanilang mga jacket. Sa mga katawan ng mga bodyguard na iyon,
Ang mga pakat ng lason na gas ay nakatali sa kabuuan. Ngayon, matanong ko lang, mayroon bang may lakas ng loob na sumama sa akin sa paglalakbay? Tumingin si Miguel Abot sa buong silid nang tumahimik ang lahat. Kung wala kang lakas ng loob, paumanhin, ngayon ako ang magiging host. Isinuot muli ni Miguel Abot ang kanyang damit at tumingin kay Julius Reed. Brother Reed, pwede ka nang magsalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 169, Pagpatay sa lumang lungsod sa Lungguhit L. Nang matapos magsalita si Miguel Abot, lahat ay tumingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nagpakita pa rin siya ng gayong paggalang kay Julius Reed. Para itong isang subordinate na nagpapakita ng kabab ang loob sa harap ng kanilang amo. Halika sa akin kasama ang iyong paghihiganti sa Five River Province, anunsyo niya. Mas maganda kung sabay-sabay kayong pumunta, para mahawakan ko kayo ng sabay-sabay. Tumayo si Julius Reed, tumingin sa paligid, at sinabing, isang putok ka lang. Matapos ang mga salitang ito, umalis siya sa conference room na may mahabang hakbang. Sumunod sa likuran niya si Miguel Abot at ang iba pa. Walang nang ahas na pigilan sila, hindi ito oras para sa mga laro. Kung nagkamali, wala sa kanila ang makakalabas ng buhay. Nakahinga ng maluwag si Mauricio habang pinagmamasdan silang umalis ng gusali. Ang aking tatlong blade group ay nakatali sa negosyo, mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Aniya habang tumatayo at walang pag-aalinlangan na lumabas ng conference room. Mayroon din ako, masyadong maraming problema sa kumpanya. May sakit ang anak ko. Sunod-sunod na rin ang maraming maimpluwensyang tao na tumayo at umalis. Walang nang ahas na maupo, masyadong delikado. Sa huli, tanging si Stanislaus Potter at ang Leopold family ang natira. Ang mga taong ito ay nagmadaling dumating at umalis, at sa loob lamang ng isang oras, ang kanilang mga saloobin ay ganap na nagbago. Hanggang sa hindi ako binibigyan ng paliwanag ng iyong Leopold family, wala kang pupuntahan, sabi ni Stanislaus Potter, hinawakan ang dugo sa kanyang noo. Dalhin sila, pabalik sa Golden Eagle Group. Sa loob ng dedikadong sasakyan ni Miguel Abot. Mr. Reed, napakahusay niyan. Kahit na peke iyon, tinakat mo sila ng kalokohan. Kahit na ito ay pekeng, ang direktang pananakot ay nagtakda sa mga taong iyon na nag-uunahan. Ngayon si Stanislaus Potter ay malamang na ituon ang kanyang pansin sa Leopold family. Habang nakatingin sa dumaraan na tanawin, nag-isip sandali si Miguel Abot at pagkatapos ay sinabi, Mr. Reed, ano ang susunod nating gagawin? Hindi niya inaasahan na si Julius Reed ay makakakuha ng ganoong kapahamakan na ebidensya. Kahit na ang isang hanggal ay makikilala na ito ay ginawa ni Atlas Leopold kapag nahaharap sa video at mga larawan. Gamit ang ebidensyang ito, ang alyansa na malapit ng mabuo ay agad na naputol. Manood at maghintay. Umupo si Julius Reed sa likuran, nakapikit, nagtitipid ng enerhiya. Ang nananatiling hindi nagbabago bilang tugon sa napakaraming pagbabago ay ang pinakasimpleng paraan. Tumili, biglang huminto ang sasakyan. Anong nangyayari? Galit na sumigaw si Miguel Abot, hindi ka ba marunong magmaneho? Espesyal na sinanay ang kanyang driver, hindi lamang bukod tangi sa kasanayan sa pagmamaneho kundi mahusay din sa pakikipaglaban. Sa mga kritikal na sandali, para siyang personal bodyguard. Isang bigla ang sitwasyon tulad ngayon ang una para sa kanya. Lalo na kay Julius Reed sa backseat, mas lalong ikinagalit ni Miguel Abot. Boss, tingnan mo. Itinuro ng driver ang isang biglang bumagsak na sementadong haligi sa unahan, ang kanyang mga mata ay nag-iingat. Kung hindi ko pa napreno sa oras, baka nadurudge na ng haliging iyon ang sasakyan natin. Pagkatapos niyang magsalita, napansin ni Miguel Abot na bumagsak nga ang isang sementadong haligi sa harapan nila, na hindi pa rin naaayos ang alikabok mula sa lupa. Anong nangyayari? Ito ang lumang lugar ng lungsod, halos hindi na matao. Ngunit ito ang mahalagang ruta patungo sa perlas sa tubig. Ang lumang, sira-sira na lungsod ay marami sa mga poste ng kuryente nito na gawa sa mga lumang konkretong haligi. Upang tawagin itong isang pagkakataon dahil sa pagkasira ay tila masyadong maginhawa. Kung sa ibang pagkakataon, maaaring naniwala si Miguel Abot, ngunit dahil sa sensitibong timing, hindi niya maiwasang maghinala.
Sa paligid nila ay mga desyerto na gusaling ladrilyo. Ang mga red brick na gusaling ito ay sinaunang panahon, at dahil sa napakalaking halaga ng demolisyon, napabayan ang mga ito. Matapos maging abala ang kuryente at tubig, sunod-sunod na lumipat ang maraming residente. Sa ngayon, karaniwang walang natitira, at ang bayan ay mahalagang ghost town. Agad na bumaba ng sasakyan ang mga bodyguard at pinagmasdan ang paligid. Sila ay nasa mataas na alerto, ang ilan ay naglilinis ng mga barikada sa kanilang harapan, ang iba ay umiikot sa paligid ng sasakyan ni Miguel Abet at sinisiyasat ito ng maigi. Pagkatapos ng lahat, sa ganoong sensitibong oras, hindi maaaring alisin ng isang tao ang kanilang pagpigil. Whiz! Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang isang halos hindi marinig na tunog. Isang bodyguard na nakatayo sa harap ng kotse ni Miguel Abet ang nahulog bilang tugon sa tunog. Isang dart ang lumitaw sa kanyang noo, at agad siyang napatay. Atensyon! May nakatagong salarin, sigaw ng lead bodyguard, at agad na may nakabantay sa tagiliran ni Miguel Abet. Boss, mangyaring bumalik saglit. Sa kritikal na sandali na ito, ang mga bodyguard ay bumuo ng isang hadlang sa kanilang buhay, na nagpoprotekta sa kaligtasan ni Miguel Abet. Sabay-sabay na inilabas ng mga bodyguard ang kanilang mga armas. Ang ilan sa kanila ay tumakbo patungo sa pangkalahatang direksyon ng umaatake habang ang iba ay nagbigay ng takip sa direksyon ng bayan. Buti na lang at walang tao dito kaya kahit gaano pa katindi ang laban ay hindi ito nakakakuha ng atensyon. Whiz! Ang isa pang bodyguard ay nahulog sa pool ng dugo. Kahit dalawang assailants na may mga nakatagong armas, mag-ingat ang lahat. Sila ay inatake mula sa harap at likuran. Tila nagplano ang kalaban. Ito nang maaga, manatili sa kotse, huwag gumalaw. Inutusan ni Julius Reed si Miguel Abet, pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Mr. Reed, sinubukan pa lang siyang pigilan ni Miguel Abet nang makaalis na si Julius Reed ng mahigit 10 metro ang layo. Whiz, whiz, sabay-sabay na bumangon ang mga tunog, ngunit bumagsak silang lahat sa ilalim ni Julius. Mga paa ni Reed, whiz, isa pa, gayunpaman, hindi pa rin nasaktan si Julius Reed. Whoosh, sa sandaling marinig niya ang tunog, mabilis na nilock ni Julius Reed ang posisyon ng Shadow Warrior. Buong lakas siyang tumakbo, at nang lumiit ang distansya sa wala pang 20 metro, marahas siyang naghagis ng lumilipad na kutsilyo. Hiss! Ang matalim na talam ay tumama sa hangin, diretsyong tumusok sa noo ng salarin. Ang Shadow Warrior sa ikalimang palapag ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang mag-react bago siya namatay. Ngunit hindi pinansin ni Julius Reed ang dalawa pa, dumiretso siya sa gusali kung saan naroon ang Shadow Warrior. Klang! Pagdating niya sa ikaapat na palapag, isang mahabang kutsilyo ang dumaan sa kanyang katawan at tumaga sa dingding ng hagdanan. Whiz! Direktang sumuntok si Julius Reed, natamba ang Shadow Warrior sa lupa. Pagkatapos, bago pa makapag-react ang isa, hinawakan niya ang bakal na kutsilyo at tinapos ang buhay ng Shadow Warrior. Parehong patay ang mga tao sa loob ng gusali. Sa sandaling iyon, naglakad siya papunta sa unang napatay na salarin. Whiz! Isang bahid ng malamig na liwanag ang dumampi sa kanyang katawan at tumama sa dingding sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nalock ni Julius Reed ang posisyon ng kabilang partido. Whiz! This time, turn na niya. Sa isang nakapractice na galaw, pinalipad niya ang dart sa katawan ng salarin. Bagamat pilit na umiiwas ang Shadow Warrior, nataman pa rin siya sa balikat. Sa susunod na sandali, ang mga bodyguard ni Miguel Abet ay umahan na sa hagdan at naipit ang Shadow Warrior. Nang makita ang malagim na sitwasyon, ang huling natitirang tao ay naghanda na umalis. Ngunit paano siya hinayaan ni Julius Reed na makatakas? Tumalon siya mula sa ikalimang palapag sa isang solong bound. Masugatan sana ang isang normal na tao, kahit na walang nabali ang anumang buto, ngunit si Julius Reed ay gamulong ng bahagya sa lupa gamit ang puwersa mula sa mga pader at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 170, mayabang na kalaban sa lungguhit isa. Whoosh! Sa sandaling umalis ang lalaki sa lumang gusali. Ang dart, tulad ng isang pagbukas ng mata, ay tumama sa lalaki ng direkta sa kaliwang binti, na tumusok sa tuhod. Whoosh! Isa pang tunog ng dart,
At ang kabilang binti ng lalaki ay tumalsik ng dugo, bumagsak sa lupa at nagpupumilit na sumulong. Mabilis, napagtanto niyang walang pagkakataong makatakas, kaya naghanda siyang magpakamatay. Whoosh! Nang malapit na niyang kagatin ang lason sa kanyang bibig, lumundag si Julius Reed at pinalo ang kanyang kamao sa panga ng lalaki. Ang lason, kasama ang mga basag na ngipin at dugo, ay nagspray sa bibig ng Shadow Warrior. Ngayon, handa ka na bang makipag-usap? Nakapatong ang paa ni Julius Reed sa ulo ng Shadow Warrior, nakatingin sa ibaba habang nagtatanong. Malamig na tumikim ang Shadow Warrior, ipinikit ang kanyang mga mata na handang yakapin ang kamatayan. Bitek, ngunit ang kamatayan ay hindi gaanong simple, sa ganoong panahon, ito ay isang luho. Pagharap sa matuwid na anyo ng Shadow Warrior, biglang pinitik ni Julius Reed ang isang braso niya. Gaano man katigas ang bibig ng isang tao, hindi nila nakayanan ang kanyang pagpapahirap. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, wala ni isang tao ang exception. Ang Shadow Warrior ay umungol, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Kahit naduguan ang mga mata niya at nakakagat na ang labi niya, nanatiling nakatikom ang bibig niya. Mahirap pa ring basagin. Bahagyang umungol si Julius Reed, dahan-daang yumuko. Sa pagkakataong ito, bago pa siya makakilos, ang Shadow Warrior ay napabuntong hininga na, ang kanyang lalamunan ay patuloy na umaalon. At nanlamig ang katawan niya. Ano ang silbi ng pagtitimpi? Kaya kitang pagalawin ng walang katapusan sa pagitan ng kamatayan at sakit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon ay hindi ka na mabubuhay. Gayunpaman, maaari kitang bigyan ng mabilis na pagtatapos. Sa sinabi nito, hinawakan niya ang braso ng Shadow Warrior gamit ang isang kamay at nagsimulang dahan-daang magpapuwersa. Stanislaus Potter. Whoosh! Matapos basagin ni Julius Reed ang kanyang ulo ng isang suntok, dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa. Mr. Reed, okay ka lang ba? Habang ginagawa niya ang hakbang na ito, si Miguel Abbott ay nagmamadali, humihingal, kasama ang kanyang mga empleyado upang magbigay ng suporta. Kahit na para sa mga taong nasa underworld sa loob ng maraming taon, ang eksena sa harap nila ay nagpalamig sa gulugad. Dapat ba nating turuan ng leksyon ang Golden Eagle Group? Ngayon lang niya narinig ang usapan na ito. Dahil nang ahas si Stanislaus Potter na magpadala ng Shadow Warrior, natural na hindi siya magiging magalang bilang kapalit. Kahit na ang Golden Eagle Group ay isa sa mga nangungunang manlalaro sa Five River Province, ang Moonlight Group ay hindi gaanong mahalaga. Dagdag pa rito, ang huling digmaang pangnegosyo ay nagdulot ng matinding dagok sa sigla ng Golden Eagle Group, at ngayon ay ganap ng may kakayahan si Miguel Abbott na makipagdigma kay Stanislaus Potter. Nagsisinungaling siya, si Julius Reed, habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, dahan-daang tumingin sa isang gusali sa hindi kalayuan. Hindi ganoon katanga si Stanislaus Potter, at hindi rin ako. Pagkasabi noon, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay, dalhin mo sa akin ang dart box. Bilis, dalhin mo kay Mr. Reed ang darts. Kinawayan ni Miguel Abbott ang kamay at agad na pinuntahan ng bodyguard ang darts. Mr. Reed, ano ang kailangan mo nito? Matapos ibigay ang dart box, inutusan niya ang kanyang mga empleyado, agad na linisin ang eksena, huwag mag-iwan ng anumang bakas. Naiintindihan. Tumango ang mga empleyado at agad na sinimulan ang pagharap sa mga bangkay. Habang curious si Miguel Abbott, mahusay na inayos ni Julius Reed ang dart box sa kanyang kamay. Bigla niyang itinaas ang barrels ng dart box at pinalitaw ang mekanismo patungo sa malayo. Whoosh! Matapos ang pagbaril, casual niyang itinapon ang dart box sa tabi at humakbang pabalik sa kotse. Samantala, sa isang gusaling may kalayuan, isang lalaking nakaupong nakahandusay sa lupa, nagulat. Kahit na ito ay halos nasa limitasyon ng hanay ng dart box, tiyak pa rin itong nabasag ang binocular sa kanyang kamay. Julius Reed, balang araw ay hilingin ko sa iyo ang kamatayan. Pagkasabi nito ay nagmamadaling nagbihis ang lalaki at mabilis na naglaho sa kwarto. Matapos ang kaguluhang ito, ligtas na nakabalik ang grupo sa Pearl on the Water. Sa lahat ng paraan, si Miguel Abbott ay nasa tenterhooks, na natatakot sa isa pang pagtatangkang pagpatay. At wala pa rin siyang ideya kung sino ang kabilang partido. Gusto niyang magtanong, pero hindi siya naglakas loob na magtanong.
Huwag ka nang manghula, hindi ito taga Five River Province. Nandito ang taong ito para maghayganti, wala itong kinalaman sa iyo. Nang makita ang kanyang pag-aalala, binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse at dahan-daang naglakad patungo sa Pearl of the Water. Ang natitirang mga bodyguard ay nagmamadaling pinalibutan siya, at ang grupo ay nagmarcha ng Engrandi papasok sa hotel. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling lumapit ang isang waiter. Boss, tinanggap ng aming hotel ang isang high-profile na bisita ngayon. Nagsumbong siya kay Miguel Abad. Sino ta? Bahagyang kumunat ang noo ni Miguel Abad nang marinig ito. Ang Perlas ng Tubig ay isang kilalang malaking restaurant, hindi ba normal lang na dumarating ang mga customer? Kung tungkol sa high profile, sino kaya ito? Hindi kami sigurado, ngunit ang mga taong ito ay may malakas na presensya, at pumasok sila ng may kabangisan, kaagad na iniuri ang ilan sa aming mga waiter. Mahinang sabi ng waiter, "Damn, sinong impyerno, ang nangahas na gumawa ng gulo sa aking Pearl of the Water?" Pinagsalikop ni Allen ang kanyang manggas, handang pangunahan ang mga tao doon. Sa loob ng maraming taon, walang nangahas na gumawa ng kaguluhan sa Perlas ng Tubig. Ang lugar ay puno ng mga bodyguard, hindi ba nagdudulot ng gulo katulad ng paghahanap ng kamatayan? Pumunta tayong lahat at tingnan. Nakakunot ang noo ni Miguel Abad, halatang medyo galit. Haha, Joe, ang pangit mo. Nang pumasok sila sa hotel, nakita nila ang isang itim na lalaki na nakatayo sa isang upuan, sinusubukang ihagis ang mga chopstick sa isang tasa ng tsaa sa mesa. Ngunit ang kanyang mga kasanayan ay malinaw na kulang, ang itim na lalaki ay naghagis na ng 5 chopstick, ngunit hindi niya nagawang makapasok kahit isa. Waiter, magdala ka pa ng chopsticks. Mabilis na naubusan ng chopstick ang lalaking itim at agad na iniunat ang kamay. Fuck, bilisan mo. Nang makitang walang gumagalaw, naiinip siyang tumingin sa pinakamalapit na waiter. Pumunta ka at kunin sila. Ito ay isang hotel, hindi isang palaruan. Nang makitang laganap ang itim na lalaki, humakbang si Miguel Abad at pinagalitan ang grupo, kung kakain ka, kumain ka, kung hindi, lumabas ka. Yo, 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 yo. Sino ito, nangangahas na makialam sa negosyo natin? Pinalaki ng itim na lalaki si Miguel Abad, umiling-iling at sinabing, "Matanda, sino ka? Ako ang may-ari ng restaurant na ito, at hindi ka welcome dito. Mangyaring umalis ka agad." Tinatawag na matandang bagay, kahit si Miguel Abad ang pinakamatyagang tao, hindi niya ito matitiis. Yo, yo, ikaw ang boss. Mabuti, pagsilbihan mo kami ng personal. Lumingon ang itim na lalaki na puno ng pangungutya ang mukha. Kasabay nito, ang mga lalaki at babae sa mesa ay tumigil din at pinanood ang eksena na may interes ng isang nanunood. Naghahanap ng kamatayan. Agad na sumugod ang isang bodyguard. Whoosh! Basag. Ngunit bago pa man siya makahampas, sumipa ang itim na lalaki, nabali sa isang suntok ang tadyang ng bodyguard. May sakit na tao. Ang itim na lalaki ay nanginginig ang kanyang daliri, puno ng paghamak. Mapanokso niyang sinabi, "Sino ang susunod?" Pinaikit ni Allen ang kanyang mga mata at pinalo ng malakas ang kanyang mga kamao. Whoosh! Ang itim na lalaki ay hindi umiwas, sinalubong ang suntok sa sarili niyang matigas na suntok. Parehong napaatras ang dalawa, ngunit malinaw na, dehado si Allen. Ilang kasanayan, ngunit hindi sapat upang talunin ako. Ang itim na lalaki ay tumalsik pasulong, ang kanyang kanang kamao ay mabangis na bumagsak. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang binti ay naghatid ng isang mabangis na umiikot na sipa. Whoosh! Napabalikwa si Allen ng ilang hakbang, na puno ng kawalan ng lakas ang kanyang mga mata. May sakit na tao. Iyan lang ba ang mayroon ka? Malamig na tumikim ang itim na lalaki, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Gising na ako. Maya-maya pa, isa pang boses ang umalangaw-ngaw.